Okay, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay, banal, makapangyarihan sa lahat. Sige po, batiin niyo po ang inyong mga kapatid sa pananampalataya. Sige po, lapit kayo. Kapatid niyo po yan. Yan, napakasarap po, no? Napakarami natin magkakapatid. Ano po? Ano po? Bumalik po ako kasi may nakakalimutan ako which is very important. Wala po tayong service in the morning. Ang ating worship service ay yun na pong ating Hanukkah celebration. Kaya see you all. Okay? Sa hapon po ha, wala sa morning. Thank you. Pwede na po kayo magsiupo. Yeah. Timing talaga yan. Kamusta na po kayo, mga kapatid ko? Okay na okay po, no? At malapit na po ang ating selebrasyon. Purihin ang Panginoong Yahweh. Okay, bago po tayo magbahagi mula sa magandang balita sang-ayon sa mga tumatayo pong apostol, tayo muna po ay sama-samang yumuko at manalangin. Aming Diyos, muli po Panginoon, kahabagan mo kami. Kahabagan mo ang bawat isa sa amin sa oras na ito. Inaamin po namin na lahat kami bilang tao ay kapos sa kaalaman. Ang bilin mo sa amin, humingi kami sa iyo. At kami iyong bibigyan. Marami pong salamat, dakilang Diyos. At idinadalangin ko rin po sa iyo, Panginoon, ako na maghahatid ng magandang balita. Tulungan mo po ako. Itago mo po ako sa iyong likaran at ikaw ang magpakahayag ng iyong salita. Ikaw ang aming maranasan sa umagang ito. Ikaw ang aming makita at marinig. Marami pong salamat, Ama. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming pong pag-aaral ng iyong mga salita sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Okay. Sige po, palakpakan niyo ating Diyos, no? Ipakikita ko po sa ating screen, kapatid. Yan. May naalala po ba kayo dyan? Kung may maaalala po kayo dyan, sa object na makikita ninyo, magkakamit po ng 500 piso. Sister Celia, ang bilis, hindi nga. Okay, may naalala na po kayo, no? Pero wag niyo na pong sabihin. Kasi biro lang po yun. Hindi pa po Pasko, no? Okay, praise the Lord. Ano po? Pinangingiti ko lang po kayo. Okay, kung may naalala po kayo dyan, tingnan po natin ito. Ang una po nakasaksi dyan sa mga yan ay walang iba, kundi sa John at si Peter. Okay? Para bagang si Florante at Eduardo. May naalala na laging magkasanggayan dalawa na yan, ano? Kahit saan lugar, ano? Alala niyo po ba yon? Okay, na? Atin pong tunghayan po. At ito po yung nasaksihan ni Juan noong mga panahon na yon. Okay? Bago po natin masaksihan yan, mga kapatid,
gagawi po muna ako. Wala sa inyong screen, pero alam ko po na nasa inyo po ang salita ng Diyos. Nasa inyo ang Biblia, nasa inyo mga gadget. Sabi po sa magandang balita ayon kay Juan, na isang masugid na mga ngaral ng ating Panginoong Hesukristo. Ipinapakalala ng magandang balita ayon kay Juan na si Jesus ang walang hanggang salita. Naging tao at nanirahan sa piling namin. Pinatunayan niya po yan. Sinulat ang aklat nito upang ang mga babasa ay sumampalataya na si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas, ang anak ng Diyos. At sa pamamagitan niya ay magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Sa unang bahagi ng aklat nito ay naglalahad ng iba't ibang himala na nagpapatunay na si Jesus nga ang ipinangakong tagapagligtas, ang anak ng Diyos. Kasunod nito ang mga paliwanag tungkol sa mga himala. Sa bahaging ito'y inilalahad kung paanong may mga nananalig kay Jesus at naging mga tagasunod niya. May iba namang hanggang sa pananalig lamang. Makikita niyo po at mapapansin sa chapter 13 at hanggang sa 17 po, no? Kung papaano po ipinakita ng Panginoong Hesukristo ang kanyang pagsunod sa Ama. At nasaksihan po ito ni John. Alam niyo naman po naging buhay ni John, ano? Lagi siya nakatabi sa panahon na yon na nakakasama pa nila ang Panginoong Hesukristo. Lagi siya nagtatanong katulad ni Pedro kung ano ang mga mangyayari sa hinaharap. Kaya po, ang panalangin ito, mga kapatid, ay nasaksihan sa panahon natin. Kami, saksi po kami sa buod na sinasabi po ng magandang balita. At yan po ang ating tatalakayin sa umagang ito. Samahan nawa tayo ng kapangyarihan ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Tingnan po natin ang ating title. Ang panalangin ni Jesus sa Ama. Imagine niyo po, no? Ang audience niya po, ang mga disipulo nung panahon na yan. Kaya po nabanggit, no? Nabanggit sa kanyang aklat. Sabi po sa kabuuan po ng chapter 17 ng Book of John, basahin po natin. Unawain po natin mga kapatid. Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kaniya. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng ibinigay mo sa kanya, at ito ang buhay na walang hanggan. Pagmasdan niyo po yung bawat talata po, no? At ito ang buhay na walang hanggan. Una, ang makilala ka.
nila na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Tatlong bahagi po, no? Inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian. Natapos ko na ang ipinagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalhatiang taglay ko. Sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Ipinahayag ko na kung sino ka sa mga tao. Ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at ibinigay mo sila sa akin. At tinupad nila ang iyong salita. Alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Dahil ibinigay mo sa kanila ang mga salitang ibinigay mo sa akin. At tinanggap nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo. At naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Hallelujah. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutang ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo. At ang lahat ng sa iyo ay sa akin. At naluluwalhati ako sa pamamagitan nila. At ngayon ako'y papunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanlibutang ito. Ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal. Ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Mga kapatid, puputulin ko lang po, no? Ilalagay po natin yung ating mga sarili sa sinasabi po ng salita ng Diyos. Okay? Tuloy po tayo. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila. Maliban sa taong tiyak na mapapahamak upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ako'y papunta na sa iyo. At sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapautan sila ng sanlibutan. Subalit hindi na sila taga-sanlibutan. Tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hallelujah. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan, kung hindi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan. Tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Napakabuti po ng Diyos, na ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo, ang katotohanan. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, isinusugo ko sila sa sanlibutan.
At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili para sa iyo upang maitalaga rin sila sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman. Maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa. Tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusang silang maging isa. Dahil dito, malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila na ibinigay mo sa akin ay nais kong makasama sa kinaroroonan ko upang mapagmasdan nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Makatarungang Ama, hindi ka kilala ng sanlibutan, ngunit kilala kita at alam mo rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. At huling talata, ipinahayag ko sa kanila kung sino ka at patuloy ko itong ipapahayag upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Purihin po ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Makikita niyo po sa mga talatang ating pong tinuran kung gaano kabusilak ang pagmamahal ng Diyos sa atin, mga kapatid. Hahatiin po natin sa tatlong bahagi, no? Ang unang bahagi, no, hanggang sa tayo po'y magwakas, no? Ang panalangin ni Jesus sa kanyang sarili. Napansin niyo po 'yan, no? Pangalawa po, no, ang panalangin ng tagapagligtas sa kanyang mga disipulo. Pangatlo po, no, ang panalangin ng tagapagligtas sa kanyang iglesia. Tatlong bahagi bago po nagbitiw ng salita ang Panginoong Hesus sa kanyang mga pangako. Suriin po natin ang nilalaman po na aklat po ni Juan, Kabanatang 17. Ang matapat na anak. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sa atin po ba, mga kapatid, naipanalangin po ba natin ang ating mga sarili? Wala po tayong wala po ibang pattern na tayo po'y tinitignan kung hindi ang ating pong role model. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, ang matapat na anak. Tignan po natin sa mga talatang ito. Pagkasabi ni Jesus na mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi. Tingnan niyo po, no? Ang anak laging umaasa sa kanyang ama. Hindi siya lumalakad ng solo. Imagine niyo po, no?
Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kaniya. Tignan niyo po yung kakaibang samahan ng ama at ng anak. Amen po ba mga kapatid? Hindi siya lumalakad ng solo. Verse 2, verse 5. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalhati ang taglay ko sa piling mo bago palikain ang sanlibutan. From the beginning, wag po natin ipipikit ang ating mata. Ulitin ko lang po, no? Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalhatian. Taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Tingnan niyo po, from the beginning po, no? Pinili na po ng Panginoong Yahweh ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo upang maging pundasyon susunod kapatid. Ano ang kahilingan niya? From verses 1a, ano po, tignan po natin ha. At talatang 5. Mga kapatid, magpapaalala lang po ako sa inyo, no? Bilang isang kapatid nyo na nakakatanda po sa inyo. At magpapaalala po ako, no, sa mga tumatayong facilitator na sila po ay mag-note. Magsulat po, no, para pagdating po natin loobin ng Diyos, no, na tayo po ay magkita-kita sa Biyernes ng gabi. Isasama niyo po yung Sunday na atin pong ibinabahagi, ano? Hindi lang po yung Friday night na atin tinatalakay. Bagkus isama niyo po yung Friday na atin tinatalakay para po maibahagi natin, no, sa ating mga small group. Okay, tuloy po tayo. Pagkasabi ni Jesus na mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalhatiang taglay mo. Taglay ko sa piling mo bago palikain ang sanlibutan. Sa unang aklat ni Juan, no, makikita niyo po, no, papagtibayin po, palalakasin po ng salita ng Diyos ang mga unang talata. Sa aklat po ni Juan, no, unang 1, kabanata 1 hanggang 4, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na. Siya ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig. Okay, narinig po, no? Sabi ni John. Nakita ng aming mga mata, napagmasdan at nahawakan. Tingnan niyo po, no? Physically po. Nakikita nila, ano po, kasama nila. Nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya at pinatotohanan namin at ipinangaral sa inyo. Ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama at nahayag sa amin. Tingnan niyo po, no? Isinasalarawan, ipinapakilala ng mga saksi na katulad ni Juan.
ang ating Panginoong Hesukristo nung kanila pong kasakasama pa. Amen. Okay, sunod po. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita, narinig, upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Ano niyo po kung paano niya po pinipresent sa kanyang mga isinulat na ito ang Panginoong Jesucristo. Susunod. Isinusulat namin ito upang malubos ang inyong kagalakan. Hallelujah. Bakit niya hiniling ang bagay na ito? Sa isang talata po na ito, mga kapatid. Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kaniya. Tingnan niyo po yung glory, no? Yung gloryng hinihingi niya sa Ama. Na sa pamamagitan niya ni Jesus Christ, naluluwalhati ang Amang nasa langit. Hallelujah. Susunod. Ang mabungang anak. Ang mabungang anak. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya ang nagbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng pinili. Bago pa po lalangin, no? Bago pa po lalangin ang langit at ang lupa, mapalad ang mga taong pinili. Sabi po sa 2 talata, sapagkat ibinigay mo, sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang lahat ng ibinigay mo sa akin, titignan po natin nangyayari po sa kalakaran po ng iglesia. Mga kapatid, ang Diyos po ang nagbibigay, ang nagdadala ng tao sa lugar na ito upang ipakilala kung sino siya, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu ng Diyos. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan, ang Panginoong Hesus, sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Hindi po nanggagaling sa Panginoong Hesukristo ang mga taong naliligtas. Kung hindi, bago pa po lalangin ang langit at ang lupa, may pinili na ang Diyos. Mapalad tayo, mga kapatid. Lahat tayo'y pinili ng Diyos sa simula't simula pa. Sunod. At ito ang buhay na walang hanggan. Una, yung verse 3 po, no? Kung naalala niyo po, no? Yung verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Kaya po, no, tingnan niyo po, ganun na lang po ang katyagaang ipaliwanag ni Juan sa mga mambabasa. Kung ano ang laman ng panalangin ito ni Jesus. 1 John chapter 5 verse 20. Titignan niyo po, suriin niyo po yung verse 3 po. At nalalaman nating naparito ng anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos
at tayo'y nasa tunay na Diyos. Amen po ba? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa kanyang anak na si Jesucristo, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya po, mga minamahal kong kapatid, ang binabanggit po ay ang salita ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos ay nasa ating puso, nasa ating isipan, at ito'y ating isinasabuhay, kapatid, nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Amen? Sapagkat ang salita ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Ulitin ko po at nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kay palad-palad natin mga kapatid. Napakapalad natin bilang mga mananampalataya. Na sa panahong ito po ay atin na pong ini-enjoy ang buhay na walang hanggan. Kaya ganun na lamang ang mga papuri, pasasalamat sa ating Diyos at tagapagligtas. Amen? Susunod kapatid. Siya ang tumapos ng ipinagawa ng Ama. Ang lahat po ng plano po ng Ama, ang Panginoong Jesucristo po, ang siya pong nagsagawa. Ang plano ng Ama ay ibinigay sa kanyang anak upang ito ay i-implement, isakatuparan, isagawa niya sapagkat siya po ay nagkatawang tao. Nakita po ng mga saksi na katulad ni Juan. Tinapos niya po yun, no? Lahat ibinahagi niya po, no? Ipinakilala kung sino ang Ama at ang anak ng mga kapanahunan na yun. Sabi po diyan sa verse 4, inihayag ko dito sa lupa, aking Ama, ang iyong kaluwalhatian. Natapos ko na ang ipinagawa mo sa akin. Sabi niya po sa panalangin. Tingnan niyo po ang Panginoong Jesucristo. Maging ang mga tagasunod niya po, no? Sa panahong ito, sa mga oras na to, mga kapatid, ipinapanalangin ng Panginoong Jesucristo. Ang mga believer, ang mga mananampalataya sa oras na to, mga kapatid, ay idinadalangin ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Susunod ko, kapatid, ang panalangin ng tagapagligtas para sa mga disipulo. Tayo po Tayo po yung mga believer. Tingnan niyo po kung gaano kabuti ang Diyos. Walang pagkukulang ang Diyos sa atin. Sa oras na ito, mga kapatid, 24/7, ipinapakita ng mga nasaksihan ni Juan ang panalangin ito. Para sa ating lahat.
Hallelujah. Napakabilis po ng oras. Okay, buksan po natin ang mga sumusunod na talata. Tingnan niyo po, no? Mga verses na to, 6 to 9, 12, 14, hiwa-hiwalay po, no? Kaya po kailangan natin mag-note para po mas maging maliwanag sa atin ang pagbabasa at pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Okay, sa mga talatang 6, ipinahayag at ipinakilala kita sa lahat ng ibinigay mo sa akin. Sabi ni Jesus sa kanyang panalangin sa Ama. Okay? Tingnan natin ang salita ng Diyos. Ipinahayag ko na kung sino ka sa mga tao. Sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at ibinigay mo sila sa akin. At tinupad nila ang iyong salita. Mga kapatid, nakita niyo po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Magtatanong lang po ako sa inyo, no? Uulitin ko po bilang nakakatanda niyong kapatid. Tinupad po ba natin ang salita ng Diyos? Okay, ha? Ulitin ko po, no? Ipinahayag ko na kung sino ka sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan, sila'y iyo at ibinigay mo sila sa akin. At tinupad nila ang iyong salita. Tinupad po ba natin ang salita ng Diyos? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Susunod kapatid. Alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Tingnan niyo po, nanggagaling sa kanya lahat, no? Bumabalik, pakikita niyo po, no? Bumabalik ang kaluwalhatian ng anak sa kanyang ama. Ang nagbigay ang ama ng salita sa ating Panginoong Hesukristo at ipinahayag niya ito sa sangkatauhan. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, tayo po ay isa sa mga saksi. Saksi ng kaluwalhatian ng ama at ng anak. Kaya po natin na ibabahagi ang salita ng buhay. Sunod kapatid. Dito po siguro po ako magtatapos, no? 11:35 na po, patawad. Ipinahayag ko sa kanila kung sino ka at patuloy ko itong ipapahayag. Kaya tignan niyo po, no, yung pagpapansinin niyo po, no, tignan niyo po yung Great Commission po, no? Naalala niyo po ba yun? Ipinahayag ko na sa kanila kung sino ka. Ipinapakilala po ni Juan. At patuloy ko itong ipapahayag, sabi ng Panginoong Jesus, upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila. At ako ay manatili rin sa kanila. Hindi po naghihiwalay, ha? Laging magkatuwang po yan. Okay? Last po. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita sa 2 talata po na binabanggit. Talatang 8. Dahil ibinigay ko na sa kanila ang mga salitang ibinigay mo sa akin at tinanggap kanila. Mga kapatid, tinanggap po ba natin ang salita ng Diyos? Amen.
Hindi po makakakilos yan sa buhay ng mga mananampalataya kung wala tayong personal na acceptance. Kailangan po merong nabubuong personal na para bagang ang ama at anak ay iisa, tinanggap lahat ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng ibinigay ng Ama upang ito ay kanyang isagawa sa kalupaan. Hallelujah. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo. At naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, salamat po. Puputulin ko muna po, no? At tayong lahat po ay magsitayo, no? Loobin po ng Diyos. Ito.